Ngayon pa lang po, mga kaibigan, ay nakikita ko na at palagay ko yan din ang inyong nararamdaman na baka walang mangyari sa investigasyon kung Senado at Kongreso ang mag-iimbestiga sa flood control, project scam at iba pang proyekto ng pamahalaan na nasasangkot ang mga politiko, kontraktor at taga Department of Public Works and Highway. Kasi ang mangyayari dito, takipan. Gagamitin itong mga senador at congressman na mapapangalanan at ma-identify na merong posibleng kinalaman ang kanilang impluensya sa kapwa senador, kapwa congressman at sa gobyerno para sila ay makaiwas. Ngayon pa lang meron akong inakusahan si Ping Lacson na sinasabing mga congressman na ipinagmamalaki yung project doon sa kailang probinsya na dahil daw sa kanya kaya nagkaroon ng project. Ngayong sumabit, idinidinay na wala daw siyang kinalaman. Malinis daw siya. Nakita niyo na. Meron namang senador na sa lahat ng pagsasalita ay nililinis ang kanyang pangalan. Pero dahan-dahang lumalabas ang koneksyon di umano. Kaibigan ng mga district engineer, kaibigan ng mga local o kamag-anak, kapatid ng local government unit na mayroong project dun sa particular na kanyang lalawigan. Nakita niyo yan. Sa Kongreso naman, ito pa yung isa nakikita natin, yung tao na gustong magmalasakit at magsabi ng katotohanan bilang complainant, bilang testigo, hinaharas na. Sino yun? Si Mayor Magalong. Retiradong general, may prinsipyo. Pero sinasabi niya mayroong korupsyon doon sa kanyang lugar sa paggawa ng mga highway, especially yung paakyat ng Baguio City. At pati yung ayuda, pati yung flood control, lahat ng project, posibleng mayroong anomalya. Hinaharas na. Binanata ni Richard Gomez, binanata ni Congressman Abante at kung sino-sino mga congressman. Ngayon, iniimbitahan pa nilang iharap doon sa committee na nag-iimbestiga tungkol sa anomaly. Ano aasahan natin? Gigipitin lang yan. Pag nagturo yan ng pangalan at iba pa, siguradong pagtutulungan niya ng mga congressman. Madalit sabi, hindi ko nilalahat, walang-wala ng kredibilidad. Ayaw ng pagtiwalaan at hindi na talaga kapanipaniwala ang ilang mga senador at ilang mga congressman o marami man sila, hindi lang ilan. Maging sa Department of Public Works and Highway, wala na silang mukha o authority para mag-imbestiga dahil talagang sila ang sabit diyan. Matapos i-expose at ma-discover ni Pangulong Marcos ang katiwalian, ang ibig sabihin nito taga-gobyerno at malalapit din sa kanya ang sumabit at sabit. Kaya nga, lagi kong sinasabi at uulitin ko, Mr. President, kasuhan mo na at ipakulong. Yan lang po ang maiiwan mong legacy. Na mapagpakulong ka ng mga kaibigan sa politika, kontraktor, taga DPWH na dapat ay managot. Ang hindi ko nga maintindihan, Mr. President, yung sekretary mo na si Bunuan, ayaw mag-resign. Ayaw man lang mag-leave. Ikaw pa ang binibigay pa sa iyong problema. Ikaw na daw ang bahala kung anong gagawin mo sa kanya. Anong klase namang opisyal yan? Hindi yan elected, appointed lang yan. Pero nagmamatigas pa, sa iyo pa pinapasa kung siya ay magre-resign, maglilip, o siya ay tatanggalin. Bakit? Pakapalan na mo ka, Mr. President. So, kailangan i-file na ang kaso. Meron po kayong resibo, meron na kayong ebidensya, Mr. President. Dahil kayo ang naglabas ng pondo, gobyerno rin ang nagbigay ng kontrata sa kontraktor, identify nyo kung sinong congressman at iba pang politikong nag-insertion, nagsingit ng pera at naglagay ng pera. Tapos nawala yung pera. Wala namang ibang suspect yan Hindi naman po, wala namang kinalaman dyan ang mamamayang Pilipino. Biktima lang kami lahat. Yung mga kontraktor, may listahan na kayo. Ano pang hinihintay? Kasi po, pag pinaubaya sa Kongreso at Senado ang investigasyon na kanyang mapapansin, atat na atat yung Blue Ribbon Committee. Dahil gusto nilang gantihan ng Kongreso. Atat na atat yung Committee on Public Account, Committee on Public Works, Good Government sa Kongreso. Kasi yun ang tamang venue. Yun yung kanilang lugar na pwede lang linisin ang kanilang pangalan na wala silang kinalaman. In aid of legislation lang po ang galaw ng mga yan. Wala silang authority magpakulong.
Kung mayroong makita silang problema sa batas, gagawa lang sila ng batas. Pag binakitang problema, magre-recommenda lang. Executive Department pa rin magpapail ng kaso through DOJ, Ombudsman, patungo ng Sandigang Bayan. So huwag na nating hintayin ang investigasyon ng Kongreso at Senado. Ang gawin ng Pangulo, pasintabi na Mr. President, uulitin ko, kasuhan at ipakulong mo. 2 taong mahigit na lang po ang inyong administrasyon. Pagdating ng Mayo ng 2028 eleksyon na, tapos na ang term mo. Pag walang nangyari dito sa iyong expose ng katiwalian, masisira ka pa at mababaliwala ang mga ginagawa mo. Pero kung ikaw ay mapagpapakulong bago ka umalis ng mga taong sangkot sa katiwalian, yan ay pagmamalaki at hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Any comment, reaksyon, maging matalinong reaksyon at ng kapulutan ng aral ng mga makakabasa. Like and share ng ating mga video. Sunod na pag-usapan natin, Digong Duterte at Kibuloy sabay na lilitisin. Abay, oo nga, no? Magkakasabay. Diba? Dito sa Maynila, nililitis na si Kibuloy sa kanyang kasong qualified human trafficking non-bailable offense dahil si Amanda ang complainant na di umano'y biktima ng pang-aabuso. Tapos ngayon, meron ng request, kinukuha na siya ng Amerika sa magitan po ng extradite. O yun. So, ibig sabihin, kaya sa kinukuha, lilitisin na rin siya sa Amerika. Hindi naman siya kukunin ng Amerika para mamasyal para magturista, hindi. Siya ay kukunin ng Amerika dahil may mga kasong kriminal, sex trafficking, fraud, meron pa daw smuggling, at kung ano-ano mga kaso, criminal lahat yan. Criminal case sa Amerika, mabigat yan. So kukunin siya ng Amerika, kinukuhan actually, para siya litisin sa California District Court, yung kanyang kasong kinasasangkutan doon. Si Duterte naman, Digong Duterte, by September 23, mukhang hindi na mapupuspon. Next month na yan. Actual trial, opening ng trial sa crime against humanity, human rights violation. So itong magkaibigang matagal ng panahon, Duterte at Kibuloy, mukhang parehas sa naging kapalaran. Yung isa nakakulong sa Dahig, ICC. Itong isa nakakulong sa Manila, sa Pilipinas, pero kukunin na ng Amerika. At doon sa extradition na yan, hindi ho yan pwedeng tanggihan ng Philippine government. Pwede lang i-delay, pero hindi pwedeng tanggihan kasi yan ay treaty. At walang kinalaman sa politika itong isyong ito. Lalo na po ang usapin kay Kibuloy. Kasi bago dumating si Marcos, nandiyan na yung problemang yan. Yung treaty, matagal ng agreement yan between Philippine government at saka ng US. Kaya ho, implementation na lang. So ano yung masasabi? 2 issue lang yan. Parehong national, parehong controversial. Lahat dito ay mayroon hong karapatang mag-comment ng maayos, professional ang dating, huwag below the belt, o huwag yung suntok sa buwan, o malabo pa sa sabaw ng pusit na comment. Huwag naman ganun. Walang mapupulot na aral ang makakabasa pagka ganun kasi.